Hey guys, TecnoSpark 30 Pro, kamusta kaya ang gaming performance ng bagong smartphone na yan? Check natin ngayon yan, at kung malakas din ba siya mag-init. Starting dito sa may 20 minutes na benchmark test, tingnan natin kung mag-input na ng sobra sa dalawang magkasunod habang naka-Wi-Fi. At check din natin mamaya pagkatapos, pagka naka-mobile data naman. Sa may Mobile Legends, understood ng Helio G100. The same na naman yan guys ng G99. Nakaparehong ultra graphics yan, sa mga frame rate saka sa may graphics. Kaya panalo na yan kung Mobile Legends na nga madalas nating laruin. Samahan pa ng 6.78 inches na merong AMOLED 1/23 sa refresh rate. Kaya hindi nang basta smooth ng gameplay natin. Malinaw rin siya at mas buhay ang kulay compare sa may mga IPS sa display. Kung Mobile Legends case ang madalas nyong laruin at naka G96 at G99 ang smartphone nyo, ay suggest wag muna tayong magpapahid dito sa may transformer na design. Dahil wala yung malaking difference sa may performance kung naka G96 at G99 ang smartphone natin. Dahil same pa rin yan guys na mayroong Mali G57 MC2 na GPU. Tingnan naman natin guys ang Antutu score nila. Still mas malaki man ng konti ang G100 pero dikit pa rin naman yan. Lalong lalo guys sa may GPU. Kaya walang malaking difference yan sa may performance sila. Ang malaking difference lang guys ng G100 saka ng G96 is naka 6 nanometer nga guys ng G100 habang naka 12 nanometer naman yung G96. Kaya mas malakas siyang uminit. Kaya kung Mobile Legends lang guys ang nilalaro natin at naka G96 at G99 yung smartphone natin, huwag muna kayo magpapalit dito. The same performance pa rin yan. Sa first 20 minutes na benchmark test natin habang naka Wi-Fi, isinabot lang siya ng 34 degrees Celsius sa may temperature at nabawasan lang siya guys ng 4%. Isa pang test case sa may Wi-Fi, tapos mamaya mobile data naman. Dito naman sa may Call of Duty Mobile, panahon pa guys ng G96. Marami nagsasabi na mababa daw yung graphics ng Call of Duty dito sa may G96 dahil nga hindi pa daw siya optimize. Eh guys, Helio G100 na tayo ngayon. Still hindi pa rin nabago yung settings ng Call of Duty dito. Hindi na yan guys mababago dahil hindi naman ganun kalakasan ng G100 dahil nga mahina yung kanilang GPU. Pero ang nakaka-impress dito, super smooth na ang Call of Duty dito guys. First time ko makatesting ng ganitong ka-smooth sa ganitong kahinang processor. At mas stable na nga siya dyan guys. Maybe yung mas smooth na frame rate ang na-optimize dito sa may Call of Duty. Pero sa mas mataas na graphics, medyo malabo na nga yan. Di napakatagal na medium graphics pa rin yan. Dahil dati guys, yung ganitong klase ng processor is hindi po siya smooth sa may battle royale. Pero ngayon kasi super smooth na siya sa mga battle royale ngayon. Siyempre naka dual speaker din yan, saka okay din guys ang gyro na yan. Naka 5,000 mAh siya battery din tayo, saka 33 watts sa charger. Huwag nyo nasubukan guys i-download ng Warzone Mobile dito dahil masasayang lang ang oras nyo saka ang data. Lalo kung mobile data pa ang gagamitin nyo. Sa pangalawang 20 minutes sa benchmark test natin, umabot naman siya ng 35 degrees Celsius. Hindi naman masyadong uminit yan. Saka per percent pa rin guys yung nabawas sa battery. Pahinga muna natin guys. Mamaya subukan naman natin sa may mobile data. Dito naman tayo sa medyo mabigat na game. Dito kay may Mirror 4. Lagyan natin sa may high graphics lahat. Ito guys yung performance niya dito guys sa may Mirror 4. Expected na to guys. Dahil kila G96 pa lang. Saka sa may G99. Still malag pa rin siya. Sa may high graphics sa may Mirror 4. Mas okay ang game na to guys kung naka G95 or G90T ang processor natin. Yan guys, okay ang Mirror 4 dyan laruin. Dahil ngayon sa may mas malakas na GPU niya compare sa mga bagong smartphone ngayon. Or kahit anong klase ng smartphone guys na merong Dimensity 900 na processor. Yun guys, okay yun. Katulad guys ng Tecnopova 5G. Yun guys, luma man yun, pero mas malakas yun. Pwede ang smartphone na to kung pang casual games lang talaga, ay hindi ganun kataasan ng mga graphics. Like kanang dalawang game na tinesting natin. Saka dito sa may Dragon Ball na bagong game. Pero para sa akin guys, para sa may 6,000 na presyo ngayon sa may Shopee, ay hindi na ako magre-reklamo dito. Dahil display pa lang is panalo na yan para sa akin. Isa yan sa pinakamurang smartphone na mabibili natin na merong AMOLED na display na naka 120Hz pa. At naka Full HD display pa. Sigurado ngayon lang murang smartphone na yan dahil 8,000 pa yung kanyang SRP pagka hindi nga na rin nabili sa may discounted na presyo. Ito naman guys yung resulta ng 20 minutes na benchmark test habang naka-mobile data. Pinalamig ko muna yan bago ko sinubukan ulit. Pero mas mainit pa siya dahil umabot siya mula 34 degrees Celsius, naging 37 degrees Celsius siya sa may temperature. Compare kanina sa may Wi-Fi na umabot na ng 34. Tapos yung nabawas sa may battery naman niya, 5% naman yung nabawas. Siguro guys, ang conclusion ko dito, yes, sulit naman yan para sa akin sa may 6,000 na presyo ngayon.
pagka nga nakasale siya. Kahit nga mabili nyo guys ng 7,000 to, still panalo pa rin yan para sa may specs na meron siya. Dahil taob na dito guys si POBA 6 na meron 10,000 na SRP. Lamang lang sa may battery yon, pero same performance sila, same display din, at same na magandang design din. Tapos mas bago pa nga to dahil naka-transformer design na. Kung susubukan nyo to sa medyo matataas na games, mas okay na ilagay nyo siya sa mga mas mababang graphics, saka mas mababang resolution, para kahit paano mas maging smooth siya. Saka hindi rin na magtatagal, kung ganitong kataas na games ang lalaroin natin, mag-iinit siya lalo. Lalo nga kung naka-mobile data pa. Sa ngayon guys, medyo mahirap mag-expect ng magandang processor sa mga kulang 10,000 na presyo. Dahil puro mga naka G99 at G100 ang mga lumalabas ngayon. Yung iba naka 5G lang, pero same pa rin yun ang performance ng G99. Kung gusto nyo ng magandang smartphone talaga na pang gaming na merong malakas sa processor, dun tayo sa mga lumang Tecno. Tecno Camon 20S Pro 5G. O yung mga bagong labas ngayon, na Tecno Camon 30 Pro 5G, na around 15k yung presyo. Pero nga ngayon guys, nagsisale din siya ng around 13,000 ngayon sa may TikTok. At sa pangalawang benchmark test nga natin na naka-mobile data, sumabot naman siya ng 40 degrees Celsius. Mas mainit na talaga siya pagka naka-mobile data compare sa naka-wifi. And yun lang guys, yung mabilis na gaming test natin dyan. Thanks for watching.